Diba sa given mo, kung meron kang f of x equals 1 over x, then pinapahanap is yung derivative niya. So, yung f prime of x. Wherein, pwede natin to i-rewrite as x raised to negative 1 kung familiar ka sa exponent. Tama? Wherein, ulit, na kapag nag-derive tayo, minamultiply lang natin tong exponent sa coefficient niya, nag-differentiate, may negative na, or negative 1, then yung variable, then magma-minus 1 tayo sa exponent, so magiging negative 2. So, dahil meron tayong negative exponent dyan guys, pwede natin yan i-simplify as negative ng 1 over x squared. Kasi negative exponent siya. So, ito yung magiging sagot dapat natin. Pero sabi nga natin guys, kung gagamitan mo siya ng definition of limits, pwede rin yung gawin. Like, pwede ka mag-quotient rule kung gusto mo. Or pwede mo siya rewrite ng ganito. Ano mas maganda doon? Magko-quotient rule ka? Kasi nakaganto yung format eh. Ay, hindi pala quotient rule. Ano lang pala? Definition of limit. So, that is limit ng, ano bang ginagamit nyo? H or delta x? So, let's say h na lang, no? So, f ng x plus h minus f of x all over h as h approaches to 0. So, ganito siya ginagawa. So, basically, kung meron kang given na ganito, guys, lahat ng variable x sa una mong term, is papalitan mo lang siya ng x plus h. So, magkakaroon ka ng limit ng function natin, gagawin natin siyang x plus h lang. So, bali magkakaroon ka dito ng 1 over x plus h. Kasi yung x natin sa denominator is x lang siya. So, x plus h siya, di ba? Then, minus yung function mismo natin na 1 over x. So, 1 over x all over yung h as h approaches to 0. So, ngayon, simplify mo lang to guys. Like, kunin mo lang yung LCD. So, magkakaroon tayo ng LCD nito. Ng numerator lang So, let's say, x plus h times yung x. Copy mo lang yung dalawang denominator. All over ulit sa h. Ito guys, denominator lang to na itong numerator natin. So, takpan mo lang yung una, then multiply mo sa numerator. So, bali, x times 1 na lang yun, which is x, minus, yung, pag tinakpan mo tong x, matitira yung x plus h. 1 times etong term na to, so magiging x plus h pa to. So, ngayon kapag ganito na yung format ng given mo, pwede mo lang to i-multiply to guys dito sa may denominator, no? So, bali ang kakalabasan natin dito is yung numerator magiging x minus x minus h. Bakit ganyan? Kasi dinistribute natin yung sign. So, negative times x is negative x, negative times h is negative h. So, yung numerator, yung denominator natin guys, pagkasama-samahin lang natin to dito. Kasi ito yung multiply natin to dito eh. Itong denominator multiply mo dito sa, tama, dito. So, bali ganito yung kakalabasan niya. Yung h natin, yung x, tsaka yung x plus h. As limit. As h pala approaches to 0. So, bali ganyan. So, basically, mukhang magulo na. Pero, itong x minus x natin guys, is magiging 0 yan, di ba? So, magiging negative h na lang yung sagot. Ito numerator. Over yung h times x times yung x plus h. Sundan. Sundan mo. Pwede mo ito magsabihin pagsamahin actually like x, h, or distribute mo ang gusto mo. Pero pa-factor out mo lang din yan eh. Diba? Anong sunod na gagawin mo? So remember guys, ano nang sunod? Pag dinistribute ba natin to, okay lang. So, let's say, simplify natin, no? Simplify ba ito? Papahabain yata.
So, pag distribute natin guys, actually ito pwede na ma-cancel, yung edge natin. Kasi naka-factor out naman siya. So, dahil kailangan natin ng numerator doon, magkakaroon tayo doon ng 1. Pero negative yung sign guys, no? So, kung maka-cancel na to, matitira lang is yung x tsaka yung x plus h. Wherein, pwede natin i-distribute tong x. So, magiging negative 1 over x times x is x squared plus hx or hx. Distribute natin. Then, ipa-plug na natin guys yung value ng h, which is approaches to 0 siya, diba? So, magkakaroon nga ng negative 1 over x squared plus yung h natin na 0 times yung x. Wherein any number multiplied by 0 is 0. So, magiging 0 na to guys. Then, magiging negative 1 na lang siya over x squared. So, ito yung magiging derivative using limit definition. So, ganun siya ginagawa actually. Pero mentally, kaya natin i-solve yun eh. Once na gets mo yung given na derivatives. Ano pa? Ganun siya ginagawa. If ever nakinulang ka dyan, meron tayong mga bid na sa YT. Lagay mo lang limit definition. Kung gusto mo ng maraming example. Tapos na. Content na yan. Wala na. 1 over 2 square root of x. Ganyan. Given. Ang sagot, baka alam ni Yang. Yang, sagnatin mo na. Sagutan mo nga yung kanini. Diba? Diba? Sige, hintayin natin si Yang muna. If ever, pwede mo siya i-try using nahirapan. Pero if ever na gamitan mo siya ng rules, anong kakalabasan? 21 over 30 lang. Kala ko yung sagot mo. Hindi na yun nila lang. Ano ba passing score ka? Okay na yun. At least tapos na. What is done is gone. Naks. Tama ba? What is done is gone. Ano na guys? Negative 1/4 times kaya niyo yan. May sagot na si Zico. Ewan ko kung tama. Three hubs. Di yan turo sa amin. Lang. Turo yan, ayaw mo lang eh. Ay. Definition. Pero if ever guys, kung meron tayong given na ganito, paano natin siya isosolve kung gagamitan natin siya ng rules ng limit na? So remember, pwede natin ito i-rewrite like 1/2. Then yung square root, diba, pwede siya maging x raised to 1/2. Sundan. Pares pa rin yan siya guys, no? Kasi nire-write lang natin yung radicals into exponential or into fractional exponent. Wherein, pwede ulit natin siya i-rewrite na magkakaroon tayo ng 1/2. Then, iaangat natin yung x. So, magiging negative 1/2 yung exponent. Parehas lang yung tatlong yan, guys. Kabali, marunong ka mag-manipulate ng given, ng formula. So, ngayon napapansin mo, power rule na lang siya. Diba? So, ano nakakalabasan nito? So, pag kinuha natin yung derivative or yung first derivative, f prime pala. Hindi pala siya negative. F prime of x. So, negative 1/2 times yung 1/2 natin, then yung variable x na naka-raise to negative 1/2, magma-minus 1 pa tayo. Diba ganyan yung ginagawa? Then, isi-simplify mo na lang. So, basically, eto,
magkakaroon tayo ng negative times positive is negative. And yung 1/2 times 1/2 is magiging 1/4. Then yung copy lang natin yung variable x. Ano ba yung negative 1/2 minus 1? So fraction guys, that is negative 3/2, diba? Tama? So ngayon, dahil meron kang negative 3/2 guys, pwede mo siya ibaba. Remember yung negative na exponent natin is na kay variable x lang. So wherein pwede natin ito i-rewrite ulit as magkakaroon ka ng negative 1/4. Then mapapansin mo yung variable natin is nasa numerator yan, di ba? Kasi nasa gitna ng fraction bar. Or yan. So magiging 3/2. Yung exponent, positive na siya kasi binaba natin eh. So ngayon, pwede mo ulit siya ayusin, like kung gusto mo, i-rewrite mo ulit siya as negative 1/4. Then dahil meron tayong denominator sa exponent natin, so that is square root. So remember na kay variable x lang siya, di ba? So pwede mo siya i-rewrite as square root ng x pero naka-cube. Wherein pwede mo pa rin siya ayusin. Like, kapag meron kang square root, diba, pwede natin ilabas yung isang x dyan. Kasi 3 divide 2 is 1. May makukuha kang x, lalabas mo yun. So, pwede mo siya i-rewrite as negative 1/4. Ilalabas natin yung isang x. Then, magkakaroon tayo ng square root of x pa. Kasi may matitira pa siya daw x na isa. So, ito yung magiging derivative mo. Para dito. Mag-differentiate natin yung given. Pwede ito guys. Pwede ito. Pwede ito. Nakadepende sa'yo. Sa prop. Kung kailangan simplified. Ganyan yung tsura niya. Pero ito pwede pa ito i-rewrite ulit guys. Like gamitan mo siya ng rationalization. I-rationalize mo.